Yung low carat ba at yung lightweight ay fake? No? Yan kasi ang tanong ng ating ka-best friend. Ito ang tanong niya kung yung low carat ba at lightweight ay fake. Kasi hindi raw pwedeng isanla sa pawn shop. Ano po mga best? Yan po yung tanong niya. Kaya sasagutin po natin mga kapatid, mga best friend, yung kanyang katanungan. Ano ho? Yung lightweight kasi, doon tayo sa lightweight muna, no? Yung lightweight kasi, isa sa mga palatandaan na fake ang isang jewelry kapag magaan, ano ho? Pero hindi naman ibig sabihin porkit magaan ay fake na agad. Yung lightweight ay isa sa palatandaan lang yan na fake ang isang jewelry. Pero ho, may mga maraming tunay na ginto, pero lightweight siya. No? Nangyari ho lamang ito kapag yung isang jewelry ay hollow, no? Yung mga open back, hollow, ganun, di ba? Yung mga ampaw ho, sa madaling sabi, kasi maraming mga jewelry ngayon na mga ampaw, malaking tinan pero magaan. Pero hindi ibig sabihin na yun ay fake. Ano mga best? Yung katulad ng mga Saudi gold, no? Yung mga mesa ring, no? Mga ganun, nakikita natin yung mga mesa ring, malaking tingnan, yung mga hollow, yung mga ampaw na necklace, pero magaan siya, no? Yun na kasi nauso, no? Yung magaan, pero tunay ho siya, yung mga 18K, no? May mga 14K, ano po, mga ganun. Hindi yon ibig sabihin na fake ang isang jewelry kapag magaan. Pero hindi natin yun sa walang isang tabi na lang na hindi siya fake, no? Kasi isa sa mga palatandaan niya na fake ang isang jewelry kapag magaan, mga best, no? Yung katulad ng mga mesa ring, so yung mesa ring kasi magaan niya, no? Isa sound technique mo kasi yung pag-appraise mayroong sinasabi na sound technique. Madalas nakikita natin yan yung mga mesa na solid, yung mga Japan gold, ano? Pero yung mga Saudi, halimbawa, mga Saudi, tapos solid siya. Samantala sa kabila ng banda, yun yung may hollow naman yung disenyo niya, no? Ampaw. Tapos may laman siya. Isa sa palatandaan ho yan na consider as fake yan ng mga appraiser, ng mga pawn shop, no? Kasi nilalagyan ng laman. Yung tinatawag yung pinapalamanan, no? May mga, ang nilalagay sa loob ay yung maliliit na wire, yung electrical wire na kinakat ng maliliit po. Tapos nilalagay sa loob, no? Tapos, o di kaya yung iba ginagawa, yung mga tingga, ini-inject doon o yung nilalagyan ng tingga, no? Yung ano, tapos kaya bumibigat siya. Kaya pag ikaw isang appraiser na hindi ka maingat o isang bumibili ka na hindi ka maingat, binibili mo ang isang bagay na per gram tapos mabigat, kinukuha mo. Siyempre, karamihan ngayon yung iba, per gram binibenta nila yung item, no? Tapos, mabigat yung isang item, ay possible yan na pwedeng may laman yan. Kasi mesa ring siya tapos may laman or mabigat siya. Ano ho mga best? Yun po yung sagot ko, no, sa yung sinabing lightweight, no. Doon naman tayo sa low carat. Ito po yung sa mga low carat. Madalas yung mga low carat kasi hindi tinatanggap sa mga pawn shop yan. Kasi ang tinatanggap sa mga pawn shop ngayon, 14K pataas. No? May mga pawn shop pa nga hindi kumukuha ng 14K. Pwede lang kapag yung jewelry mo, yung let's say yung isang singsing ay may diamonds, no, with brills. Kasi karamihan naman talaga sa may mga brills ay mga 14K, no? Pababa yung uri, mga best friend. Ngayon, kapag bumibili kayo, yun yung sinasabi ko, pag bumibili kayo ng isang alahas, no, gamit nyo or at the same time investment naman, huwag kayong bumibili ng mas mababa sa 18K. Bumili kayo ng 18K pataas. Maganda pong investment talaga ang gold kapag eksakto o tama yung pagkabili mo sa isang jewelry. 18K po pataas, no? Huwag kayong bumili ng ng 14K pababa, no? Pero pag hindi maiwasan, 14K talaga bilhin ninyo, okay lang po yan kung may brills. May brills. Kasi pagka dumating kasi ang time, pag mababa kasing uri ang kinuha ninyo, tapos dumating yung time na gusto nyo isanla, kailangan nyo ng pera,
madalas mahirapan kayo ng mga pawn shop na hindi or tumatanggap ng mga mababang ori. Yun yung low carat po mga best friend, ano? Kaya yung mga tulad ng mga 9K, mga 10K, dati kinukuha yan sa mga pawn shop, may mga pawn shop na kumukuha ng ganyan. Pero ngayon hindi na kumukuha ng ganun kauri. Hindi naman ibig sabihin na yung jewelry ninyo ay fake. Hindi po fake yan. Mababa lang ang kanyang gold content, no? Katulad ng 14K, no? 585 ang tatak niyan, 585. Yung 585 po kasi ibig sabihin niyan 58.5% ang gold. Hindi po kasi puro gold yan, no? Pag 14K po kasi 58.5% lang po ang gold content ng isang jewelry, ano ho? Yung 41.5, yun yung other metal po. So, yung jewelry na nakikita nyo, alam po, 14K, hindi po talaga purong ginto yan. No? Halos sa kalahati lang ang ginto ng mga tulad ng 14K. Ano ho? Lalo na yung mababang uri. Kaya ngayon mga pawn shop, hindi na sila kumukuha ng mababa sa 14K. Ano ho? Kaya kung bibili rin lang kayo ng ginto, 18K pataas ang bibili ninyo. Para ho, kung sakasakaling kailangan nyo ng pera, pumunta kayo sa pawn shop, talagang siguradong kukunin yung alas ninyo agad. Dahil pwedeng matanggap sa mga pawn shop ang ganyang uri ng ginto. Ano ho? Pero pag bumili kayo ng jewelry, mas maganda bumili na lang kayo sa mga subasta, ganyan po. Yung mga kilalang mga nagsusubasta kasi sigurado kayo dun sa alas na talagang walang dumadaan talaga sa inuuri kasi ng mga appraisers siya pag subasta. Ano ho? Tapos, pag bibili kayo, dapat per gram pagkakabili nyo. No? Ulitin ko lang yung mga sagot ko kanina na low carat po, hindi po fake yan. Mababa lang ang gold content niyan. No? Mababa lang yung purity niyan, kaya hindi kumukuha ang pawn shop. Ang lightweight naman, hindi rin po fake yan. Yun lang yung mga design ngayon ng mga jewelry, tulad ng mga Saudi, yung mga ampaw, yung mga open back, yung mga mesa ring, tulad po niyan, hindi po ibig sabihin yan fake. Yan po ay magaan lang talaga dahil ampaw po yan mga bes, no? Sana nasagot ko yung katanungan katanungan ng ating kapatid, ng ating bes, no? Ating ka-bes natin. Sa mga napadaan sa aking channel, paki-subscribe po, paki-like and share na rin po yung ating munting channel, yung ating video po. Paki-share na lang sa iba po mga bes. At muli po, maraming po salamat sa inyong patuloy na panunood mga best friend. Bye-bye.